Kaibigan, nakakaranas ka ba ng mga hindi pangkaraniwang temptation? O nakakaranas ka ba ng prompting na pagdudahan ang salita ng Diyos? O kaya nararanasan mo ba yung mga sirkumstansya na sobrang bigat ng pressure sa atin na nagiging dahilan para lumayo tayo sa Diyos? O kaya temptation sa isang kasalanan na dati hindi mo naman ito struggle. Pero ngayon, bakit nagiging struggle mo na siya? Nakakaranas ka ba ng mahabang discouragement sa buhay na nagbubunga para hindi ka mag-function ng normal? O matindi ba ang tawag sa iyo ng laman na napipilitan ka mag-compromise? O kaya hindi mo mapigilan na hindi magalit sa ibang tao at magtanim ng sama ng loob? Meron ka bang desires na i-give up ang iyong Christian life? O isipin na hindi totoo ang grace ng Diyos at maniwalang nakasalalay sa gagawin mong good works ang iyong salvation? O nakakaranas ka ba na maging critical sa ibang mga tao o kaya nagbibigay ka ng mga excuses sa kawalan mo ng paglagong spiritual? Kaibigan, ilan lang ito sa katunayan na merong spiritual battle. Si Satanas at ang kanya mga kampon ay hindi tumitigil para tayo wasakin. Ang goal nila ay dalhin tayo sa kasalanan, guluhin ang ating buhay upang alisin natin ang ating mata sa Diyos at lumayo sa Kanya. Kaya nga tayo ay kailangan mag-ingat at magbantay. Sabi sa unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang layong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kaibigan, sabi dito ay maging handa tayo at magbantay. Ang ibig sabihin ay totoo ang dyablo. Hindi ito sasabihin ni Pedro kung hindi ito totoo. At ang sabi dyan, ang dyablo ay hindi natin kakampi. Ang ibig sabihin, wala siyang mabuting hangad sa atin. Ang hangad niya ay wasakin tayo. Kaya siya ay ang kaaway natin. Napakasipag niya na umaaligid 24/7. At inaantay niya na tayo ay kanyang lapain. Kaya kaibigan, huwag mong iisipin na hindi totoo ang dyablo, dahil hindi mo siya mapaghahandaan kung hindi ka maniniwala sa kanya. Sabi ni C.S. Lewis, there are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight. Kaibigan, malinaw sa Bible na totoo si Satanas at kung kumikilos siya noon, simula pa lang sa buhay nila Adan at Eva, ay kumikilos pa rin siya hanggang ngayon. Laban sa Diyos, laban sa kanyang kaharian at mga minamahal. Kaya huwag mo isipin na hindi siya totoo. At huwag mo din siyang ilalagay sa mataas na posisyon na katatakutan mo siya at hindi ka na magfa-function para magawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Narealize ko na magtatagumpay ang dyablo kapag iniisip ng tao na hindi siya totoo. Mapapahamak tayo kapag hindi natin kinilala na pinagpaplanuhan niya tayo, na marami siyang kampon at meron siyang masamang balak sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Narealize ko maraming tao hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus dahil binulag sila ng dyablo. Ang tawag sa dyablo ayon sa verse na yan, sabi sa kanya, ay Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. At anong ayaw niya na makita ng mga tao, kaya binubulag niya ang mga ito? Ang sabi diyan, upang hindi makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Naranasan mo na ba na magbahagi ng mabuting balita at kahit anong paliwanag mo, yung tao ay hindi pa din naniniwala o hindi niya maintindihan ang biyaya ng Panginoong Hesus sa kanya. Now, bakit nangyayari ito? Dahil binubulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito ang taong iyon. Kaya kung tayo ay magbabahagi ng mabuting balita, kailangan nating maging handa. Ipanalangin natin na buksan ng Diyos ang mata ng taong kakausapin natin upang makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus at siya ay maligtas. And then, sabi pa sa unang Juan 5:19, alam nating tayo sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Sabi dito ay buong sanlibutan ang sakop ng kapangyarihan ng dyablo dito sa mundo.
Sinusubukan niya tayo laging dalhin sa kasamaan, pagkawasak at kamatayan upang malayo tayo sa ating tuloy-tuloy na pagpapalago ng relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya nga, na-realize ko, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ay nagdeklara ka na ng gera laban sa Kanya. Nung hindi ka pa nananampalatay sa Panginoong Hesus, hindi ka pa naging alagad niya, hindi ka pa naging anak niya, ay okay na okay ka kay Taning. Magkakampi kayo. Pero nung tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, ay dito na siya lalong nagingit-ngit ng galit sa iyo. At kailangan mong maging handa, kaibigan, dahil hindi siya titigil na tuksohin ka para hindi mo magawa ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. Wala na siyang magagawa para sa iyong kaligtasan, pero pwede ka niyang mahila pababa sa kasalanan at paglayo sa Diyos. Hindi ka lalago, hindi ka magbabago, malulugmok ka sa kasalanan at mabibigo kang dalhin ang mga mahal mo sa buhay sa Diyos. Mabibigo ka ding magbunga na gumawa ng alagad para sa kanyang kaharian. Yun ang layunin ng dyablo sa iyo. Parang sinasabi niya sa iyo, okay, nakaligtas ka sa walang hanggang kaparusahan, pero hindi ako papayag na madala mo pa ang iyong asawa, anak, kaibigan at katrabaho. Babantayan kita at lalapain upang madapa ka at hindi maging epektibong patotoo sa ibang tao. Now, kapag naintindihan natin ito, ay ang susunod nating tanong, paano naman ako hindi magiging biktima ng dyablo dito sa spiritual battle na ito? Yan yung ating pag-uusapan ngayon. Ang good news ay binigyan tayo ng Diyos ng resources para lumaban sa spiritual warfare natin. Hindi kanya gustong matakot kung hindi ang gusto niya ay magkaroon ka ng tapang at pag-asa. Kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito dahil pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang mga sandata na ibinigay sa atin ng Diyos at paano natin ito gagamitin sa ating buhay upang mapagtagumpayan natin ang dyablo at hindi natin maranasan ang kapighatian na pinaplano niya sa buhay natin.